Binabaha at landslide ang mga bahay at kabuhayan ng mga residente sa Northern Samar. Abot sa 3,000 pamilya ang umiinda ng pinsala at ang ilan sa kanila sinalubong pa na makapal na putik ng makauwi sa kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Pinagsamang makapal na putik, bato at mga troso ang gumuho mula sa bundok. Humambalang ang mga ito sa iba't ibang kalsada sa bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar. Nag-iwan ng kaliwat ka ng landslide ang mga pag-ulan kaya naman nag-deploy na rin kagad ng ilang mga backhoe para mapaspasan yung pag-alis ng mga humambalang sa kalsada. Target kasi nila madaanan kahit yung isang lane dahil isa ito sa mga main road patungo sa Katarman kung saan naroon ang kapitolyo ng probinsya. Kahit nga ang aming news team, nahirapang makatawid. Dahil dito, mahabang pila ng mga sasakyan ang stranded papasok ng Katarman. Ang ilan nga, naglakad na lamang at inakyat ang tumabong lupa. Ang masaklap, hindi lang kalsadang tinabunan ng landslide, kundi pati na rin mga pangkabuhayan. Gaya ng 30,000 pisong halaga ng mga paninda ni Tatay Jerry. Naabutan namin siyang nag-aalis pa ng mga kahoy sa kanyang bahay na natabunan ng gumuhong lupa mula sa bundok. Yung mga galing sa duli, yung mga paninda na natabunan. Yung iba nasa ilalim, yung mga mineral water, tsaka mga suka, toyo, nandyan sa ilalim. Bahay po ba ito? O, bahay namin. Ang ilang residente tuloy malapit kina Tatay Jerry, kakaba-kaba. Yung kinakatakot ko talaga na trahedya na mangyari, yung matabunan yung bahay namin. Bakit po? Kasi dahil sa landslide, gusto kung may malilikasan. Kaysa manirahan kami na hindi kami matatahimik, hindi kami makakatulog dahil sa pangangamba. Handa naman daw lumikas ang ilang residente kung kinakailangan. Yun nga lang, wala pang relokasyong may bibigay ang pamahalaan. Aabot sa halos 3,000 ang mga apektadong pamilya. Hindi pa kasama riyan ang 2 barangay na nananatiling isolated. Kaninang umaga, nakabalik na rin sa kanilang bahay ang marami sa mga residente. Ang pamilya ni Elizabeth, sige ang linis at pag-alis sa mga putik sa kanilang bahay. Kahit inakyat na kasi sa second floor ng bayan ilang appliances, inabot pa rin ito ng tubig. Ang masaklap, kagagawa pa lamang ng bahay nila, binaha kaagad. Paggabi, natutulog kami, bigla na lang mataas yung tubig. Tapos lumikas na kami doon sa pinsa namin. Wala kami nadala na isa. Kung ano lang suot namin, yun lang. Ang tindahan nga ng ukay-ukay sa lugar, ilan na lamang ang mga damit na pwede pa raw maibenta matapos mabalot ng putik at tangayin ng baha. Sa tala ng Lope de Vega LGU, mahigit 200 ng partially damaged na mga bahay. 7 naman ang hindi na talaga matitirahan dulot ng landslide at baha. Gustuin man daw magbigay ng construction materials ng lokal na pamahalaan, pero tanging food packs lang ang kakayanin ng kakarampot nilang pondo. Walang budget, era dependent kami. So, di kaya talaga ng LGU. Ang naging problema kasi doon sa mga supply siguro. Kasi ka-election pa lang. So, ang iba walang pondo, limitado yung pondo. Git ng lokal na pamahalaan, sanay na sila sa baha at landslide. Patuloy na nangangailangan ng pagkain, malinis na inuming tubig, damit at gamot ang mga apektadong pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.